Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. Barya. Ito ang tanging nais lang ni Samuel sa mga taong lumalabas at dumadaan sa tapat ng simbahan ng St. George. Si Samuel ay isang pulubi at umaasa lamang sa pamamalimos para makakain sa isang araw. Para sa mga tao ay isa lamang siyang isang ordinaryong pulubi. Mabaho, marumi at walang kinabukasan sa buhay. Ganito siya ilarawan ng mga taong dumadaan at nakakakita sa kanya. Inay, pahingi po akong barya para ibigay kay Samuel. Kawawa naman po siya, baka hindi pa po siya kumakain ng almusal. Ito ang sabi ni Marie sa kaniyang ina na si Berta isang araw ng linggo habang palabas na sila sa simbahan. Naiwan noon ni Marie ang kaniyang wallet, kaya sa ina na lamang siya humingi ng barya. Pwede ba, Marie, lumayo ka diyan sa pulubi na iyan? Bakit ba lumalapit at nakikipagkaibigan ka sa kanya? Wala ka naman makukuha sa lalaking iyan. Inay, mabait po yan si Samuel. Minsan na akong tinulungan niyan nung may bumastos sa akin na lalaki sa palengke. Pagtatanggol ni Marie kay Samuel, pero hindi pa rin nito nakumbinsi ang ina. Basta, Marie, ang gusto ko ay layuan mo siya. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga ka-barangay natin kapag nalaman nilang may kaibigan kang isang pulubi? Tignan mo nga siya, napakadumi niya, at kailan ba siya huling naligo? Ito ang pagtatalo nilang mag-ina sa labas ng simbahan. Lahat iyon ay naririnig ni Samuel, pero pinili niyang huwag magsalita dahil alam niya sa kaniyang sarili na hindi siya ordinaryong pulubi lamang. Tinignan na lamang niya ang mag-ina habang ito ay palayo na, ngunit bago pa sila mawala sa kaniyang paningin ay lumingon sa kaniya si Marie at nakangiti. Sa pamamagitan yon ay alam ni Samuel na mabuting tao si Marie. Ang hindi alam ni Marie ay matagal na silang magkakilala ni Samuel. Naging magkaklase silang dalawa noon sa kinder. Nag-transfer naman si Samuel sa Maynila para doon na mag-aral ng elementarya hanggang siya nga ay nakatapos na ng kolehiyo. Habang namamalimos sa tapat ng isang karinderya, ay narinig ni Samuel ang isang tindera doon na nagagalit dahil nag-aalisa ng ilan sa mga customer nila dahil daw naamoy nila ang masamang amoy ni Samuel. Nawawalan din daw sila ng ganang kumain kapag nakikita nila doon si Samuel. Hoy pulubi, pwede bang umalis ka dito sa tapat ng karinderya namin? Hindi mo ba napapansin na umaalis na ang mga customer namin dahil naaamoy ang mabaho mong amoy? Ito ang galit na sigaw ni Christina kay Samuel. Narinig iyon ni Marie na doon din nagtatrabaho bilang kahera at lumapit sa kanila. Naku, Christina, pasensya ka na kay Samuel, namamalimos lang siya at nanghihingi ng barya. Huwag mo namang ipagtabuyan. Pinagtatanggol mo ba yan, Marie? Bakit kilala mo ba siya? Kailan ka pa nagkaroon ng isang kaibigan na pulubi? Ito ang sagot ni Christina kay Marie na may halong pagtataas na din ng boses sa kanya. Naku, Marie, aalis na lang ako. Huwag na kayong mag-away na dalawa. Pasensya na kung nakakaabala ako sa karinderya ninyo. Ito ang sabi ni Samuel at saka nagsimulang maglakad palayo doon. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalayo ay tinawag siya ni Marie at binigay sa kanya ang isang plastik na may mga laman na pagkain. Samuel, kunin mo ito, alam kong hindi ka pa kumakain. Pasensya ka na dyan at kaunti lang yan, kaltas kasi sa sweldo ko iyan at alam mo naman na mababa lang ang sweldo ko sa karinderya. Maraming salamat, Marie, napakabait mo talaga sa akin. Kahit ganito lang ako ay kinakausap mo pa rin ako at palaging binibigyan ng barya o pagkain. Bakas sa mukha ni Samuel ang pagkamangha sa ginawa ni Marie. Si Marie naman ay ngumiti lang at nagmamadali nang bumalik sa kanyang trabaho. Napansin ni Samuel na lalong gumaganda si Marie kapag ito ay nakangiti. Idagdag pa ang pagiging mabait nito ay lalong nahuhulog ang loob ni Samuel sa dalaga. Hoy Marie, ano itong sinabi sa akin ni Christina na pinagtanggol mo daw si Samuel kanina sa karinderya? Binigyan mo pa daw siya ng pagkain.
Ano na lang ang matitira sa sweldo mo doon? Napakaliit na nga lang, tapos binibigay mo pa sa pulubing iyon. Ito ang bumungad kay Marie pagka-uwi niya sa bahay. Di ba kakasabi ko lang sa iyo na huwag kang lalapit sa taong iyon dahil wala ka naman makukuhang maganda sa kanya kundi puro kahihiyan. Huwag matigas ang ulo mo. Ang gusto ko ay gamitin mo ang utak mo at ang ganda mo para makahanap ka ng mayamang lalaki na mapapangasawa mo para makaahon naman tayo sa kahirapan. Dagdag pa ni Aling Berta habang siya ay nagluluto ng kanilang hapunan. Sinabi din niya na isusumbong siya nito sa kaniyang ama pag uwi galing sa trabaho. Samantala, habang nag-aayos ng kaniyang matutulugan si Samuel sa harap ng simbahan, ay nilapitan siya ng isang matandang babae. Samuel, ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo? Bakit ganyan ang hitsura mo? May dala ako ditong pagkain, kainin mo. Hinahanap ka na nga din pala ni Sir. Ang sabi niya ay pauwiin na daw kita kapag nakita ka namin. Nag-aalala na ang papa mo sa iyo at baka ano daw ang mangyari sa iyo dito sa labas. Ito ang mga sinabi sa kaniya ng matandang babae na si Aling Susan. Si Aling Susan ang nag-alaga kay Samuel mula noong bata pa lang ito, kaya ganoon na lang ang pag-aalala nito sa binata. Hinaan mo yaya ang tinig mo at baka may makarinig sa iyo. Sabihin mo kay Papa na huwag siyang mag-alala sa akin dahil kaya ko naman ang sarili ko. Kailangan ko itong gawin para mahanap ko ang babaeng tatanggap sa akin kahit ganitong pulubi lang ako. Ayaw ko na ang mapapangasawa ko ay gusto lang ako dahil sa pera ko at dahil lang sa anak ako ng mayor. Si Samuel ay mula sa isang makapangyarihang pamilya sa kanilang bayan. Bunso siyang anak ng mag-asawang Don Gregorio at Doña Catalina, pawang mga kinikilala at ginagalang hindi lang sa kanilang bayan kundi sa buong probinsya nila. Ang mga nakakatandang kapatid ni Samuel na si Brando ay isang congressman at si Carlota naman ay ang vice mayor sa kanila. Dinala si Samuel sa Maynila nung bata pa lamang siya at doon na nag-aral, kaya wala nang nakakakilala pa sa kanya doon kahit pa ang naging kaklase niya noon sa kinder na si Marie. Pagkatapos nilang mag-usap ni Aling Susan, ay umalis na ito sakay ng isang itim na kotse at 2 bodyguards. Kinabukasan, maagang nagabang si Samuel kay Marie sa palengke. Alam niyang maagang namamalengke si Aling Berta kasama si Marie at balak niyang tulungan ang mga ito na magdala sa kanilang mga pinamili. Nang matanaw niya si Marie, ay muli na naman siyang napangiti dahil sa wakas ay nakita na naman niya ang maamong mukha ng dalaga. Nilapitan niya ang mag-ina at binati ang mga ito. Marie, Aling Berta, magandang umaga po sa inyo. Tulungan ko na po kayo sa mga pinamili ninyo. Madaming tao noon sa palengke na mga namimili, kaya madami din ang mga nakakita sa paglapit ni Samuel kina Aling Berta. Ang ilan sa mga ito ay nagulat at ang iba naman ay natawa dahil hindi nila akalain na kakilala nila ang isang binatang pulubi. At tignan mo Dante, kausap nila Aling Berta ang isang pulubi. Yan ba ang nangliligaw sa anak niyang si Marie? Aba, sayang naman ang kagandahan ni Marie kung mapupunta lang siya sa isang pulubi. Bakit naman hinahayaan ni Aling Berta na mapalapit si Marie sa ganyang klaseng lalaki? Tama ka, Rosana. Akala ko pa naman ay matalino yang si Marie at balita ko ay may nanliligaw dyan na mayaman mula sa kabilang bayan at anak daw ng isang negosyante. Ito ang sabi ni Aling Rosana sa tindero ng gulay na si Mang Dante nang makita nila ang mga nangyari. Samuel, anong ginagawa mo dito sa palengke? Diba sabi ko sa iyo, ay layuan mo ang anak ko dahil hindi kayo bagay. Ayaw namin sa isang pulubi dahil wala ka naman ipapakain sa anak namin. At isa pa, ano na lang ang sasabihin ng buong bayan kapag nalaman nilang naging kasintahan ng isang magandang dalaga ang isang pulubi. Tigilan mo na ang anak ko dahil hindi talaga kami papayag, Samuel. Ito ang sabi ni Aling Berta na mataas na naman ang boses. Madami ang nakarinig niyon at tinignan sila ng mga tao. Si Marie naman
ay naaawa kay Samuel at hindi makapagsalita. Tara na Marie, at sobra nang nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito. Kaya ayaw kong mapalapit ka sa pulubing iyan dahil ganito ang mangyayari, sobrang nakakahiya Marie. Nagmadaling naglakad palayo doon ang mag-ina at agad na sumakay ng tricycle para umuwi. Pagdating ng bahay ay muling sinirmunan ni Aling Berta ang anak. Pero inay, mabait si Samuel. Hindi siya katulad ng ibang mga lalaking nanligaw sa akin na mayaman nga. Pero sobrang yabang naman at masama ang ugali. Natural lang na mayabang sila anak dahil may ipagyayabang naman sila, di ba? Hindi katulad ni Samuel na walang-wala at kahit pagkain nga ay hindi makabili. Ano ang ipapakain niya sa iyo, Marie? Nanahimik na noon ang dalaga at nagsimula ng mag-ayos para pumasok sa karinderya. Si Samuel naman ay muling nilapitan ni Aling Susan at naawa sa kanya. Samuel, nakita ko ang mga nangyari kanina. Pinigilan lang ako ng driver nating si Bernard dahil gusto ko nang sugurin si Aling Berta at sabihin sa kanya kung sino ka talaga para siya naman ang mapahiya. Grabe ang ginawa niya sa iyo. Kapag nalaman ito ni Sir, siguradong magagalit yon. Yayaayos lang po ako. Medyo nasasanay na ako sa mga nangyayari sa akin dito sa labas. Dahil sa ginagawa kong ito ay nalalaman ko ang bawat ugali ng mga tao dito sa bayan natin. At nalalaman ko din kung karapat dapat ba talaga si Marie na ipaglaban. At sa nakikita ko po ay alam kong si Marie ang para sa akin dahil hindi siya tumitingin sa kung sino man ako. Tanggap niya ako, Aling Susan, kahit pulubi lang ako. Ito ang sagot ni Samuel kay Aling Susan at saka nagpaalam na ito at sumakay sa isang sasakyan. Hindi alam ni Samuel na nakitang iyon lahat ni Marie mula sa malayo. Si Marie naman ay naguguluhan kung bakit may kausap si Samuel na isang matanda at sumakay pa ito sa isang magandang sasakyan. Hindi na niya yun pinansin pa dahil nagnamadali na siyang pumasok sa trabaho. Ang pangyayaring iyon ay nakita din ni Aling Rosana. Nagulat siya sa nakita at doon nagsimula ang kanyang kakaibang hinala sa pulubing si Samuel. Sino nga ba talaga si Samuel na bigla na lamang sumulpot sa kanilang bayan at nakita niyang may kausap na sumakay sa isang magandang sasakyan? Ito ang tanong niya sa kaniyang sarili. Samantala sa bahay nila Don Gregorio naman ay binalita ni Aling Susan ang kalagayan ni Samuel sa kaniyang ama. Sir, pasensya na po kayo at hindi ko po talaga mapilit si Sir Samuel na itigil na ang kaniyang ginagawang pagpapanggap na pulubi. Sa tingin ko po ay may nagustuhan siyang isang babae at sinusubukan niya ito kung magugustuhan siya kahit isa lang siyang pulubi. Tignan mo, Catalina, ang tigas ng ulo ng anak mo. Akalain mo bang magpanggap na pulubi sa kabilang baryo at mamalimos doon? Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga kaalyado natin sa politika kapag nalaman ito na may anak tayong isang pulubi? Siya ang inaasahan kong susunod sa yapak ko bilang mayor sa bayan na ito, pero binababa niya ang kaniyang sarili para sa isang ordinaryong babae lamang. Gregorio, malaki na ang anak natin at nasa tamang edad na siya at alam na niya ang ginagawa niya. Hayaan na lamang natin siya at tignan kung ano ang mangyayari sa ginagawa niya. Huwag mo na siyang ipilit na ipakasal sa anak ni Mayor Valdez sa kabilang bayan. Gusto mo din ba siyang magaya sa atin na hindi naging masaya ang pagsasama dahil pinagkasundo lamang ng mga magulang? Natulala at natigilan si Don Gregorio sa mga narinig sa kanyang asawa. Muli niyang naalala ang mga nangyari dati. Kapwa galing mula sa mga kilalang pamilya sila Don Gregorio at Doña Catalina at pinagkasundo lamang sila ng mga magulang nila para ikasal kahit hindi nila gusto ang isa't isa. Ayaw ni Doña Catalina na maranasan ni Samuel ang mga naranasan niya noon kaya hindi siya pabor sa plano ni Don Gregorio na ipakasal ang anak sa babaeng hindi niya gusto. Walang nagawa si Don Gregorio at lumabas ng kwarto nila at nagtungo sa kusina para kumuha ng isang alak.
Alam niyang tama ang mga sinabi ng kaniyang asawa at sa kaniyang puso ay alam din niyang iyon ang mas makabubuti para sa kaniyang anak. Bigla niyang naalala ang panahon na pinagkasundo silang ipakasal ng kanilang mga magulang noon at wala silang nagawa kahit hindi nila mahal ang isa't isa. Isang araw ng linggo iyon at muling nakaabang si Samuel sa labas ng simbahan. Suot niya ang maduming damit at nababalot siya ng dumi sa katawan. Idagdag pa ang mabahong amoy kaya naman halos walang lumalapit sa kanya. Muli niyang nakitang palabas na si Marie at kasama niya ang kaniyang magulang pati si Mang Renato na ama ni Marie at sa tingin niya ay patungo ang mga ito sa kaniyang pwesto. Marie, ito ba ang pulubi na may gusto sa iyo? Ito ang pasigaw na tanong ni Mang Renato sabay, suntok at sipa kay Samuel. Nagulat ang mga taong lumalabas ng simbahan at nagsigawan sila. May mga tao din na umawat, si Marie naman ay nagulat at hindi agad nakapagsalita. Papatama na po, wala naman ginagawang masama sa inyo si Samuel. Ito ang sabi ni Marie sa ama na halos umiiyak na. Huwag ninyo akong pigilan. Dapat lang sa kaniya iyan para malaman niya kung saan ang tamang lugar niya. Tigilan mo ang anak ko, isa ka lang hampas lupa. Anong ipapakain mo sa kaniya? Kahit ganito lang po ako ay kaya ko pong mahalin ng totoo ang anak ninyo at pangako pong hindi ko siya sasaktan. Lalong nagalit si Mang Renato sa mga sinabi ni Samuel at muli niya itong inambaan ng suntok pero isang matikas na lalaki na nakasuot ng asul na uniforme ang umawat at pinigilan ang suntok ni Mang Renato. Tama na po Mang Renato, nasasaktan na po ang binata. Kung nalalaman ninyo lang kung sino talaga ang lalaking ito ay baka magmakaawa kayo sa kaniya. Naguluhan naman ang mga taong naroon at hindi maintindihan ang sinabi ng lalaki. Hindi nila alam kung bakit may isang lalaki ang pinagtatanggol ang isang pulubing kagaya ni Samuel. Pagkatapos ay tumayo si Samuel at umalis sa lugar na iyon. Doon niya naramdaman ang pangmamaliit ng mga tao na parabang wala siyang kakampi sa mundo. Hinabol naman siya ng katulong nilang si Aling Susan. Samuel, sabi ko naman sa iyo ay umuwi ka na lang sa mansyon. Siguradong magagalit si Sir kapag nalaman ang nangyari sa iyo. Siguradong makakarating ito sa kanya dahil madami ang nakakita sa nangyari. Ito ang sabi ni Aling Susan na awang-awa sa kaniyang dating alaga. Si Aling Susan na kasi ang halos nagpalaki at kasama ni Samuel noon sa Maynila kaya napamahal na sa kaniya ang binata. Naging usap-usapan naman sa buong bayan ang nangyari at nakarating nga ito kay Don Gregorio. Galit na galit ito pero pinigilan siya ng kaniyang asawa na gumawa ng hakbang laban kay Mang Renato. Kung ano man ang iniisip mo, Gregorio, ay huwag mo nang ituloy. Malaki na si Samuel at hayaan natin siya sa gusto niyang gawin. Kapag hindi niya nakayanan yan, ay kusa naman siyang babalik sa atin. Sa ngayon ay pabayaan muna natin siya, malay natin na ito ang mas makabubuti sa kanya. Sa bahay naman ni Mang Renato ay muli niyang pinagalitan ng anak at nagpaalala na ipakakasal agad siya sa kanyang manliligaw na si Ricky na anak ng isang negosyante. Pupuntahan ko si Ricky at sasabihin ko sa kanya na pakasalan ka na niya para wala nang magawa ang pulubing yon. Masyadong mataas ang pangarap ng binatang yon at ikaw ang napili niya. Ito ang pasigaw na sabi ni Mang Renato kay Marie na nagbantang ipakakasal kay Ricky sa lalong madaling panahon na hindi naman nagustuhan ni Marie. Si Samuel naman ay inisip niya ang mga nangyari. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para malaman nila kung sino talaga ako. Ayaw kong ilabas ang totoong pagkatao ko dahil lang sa nangyaring iyon, dahil masasayang ang lahat ng pinagpaguran ko. Ito ang nasabi ni Samuel sa kaniyang sarili habang nakaupo sa isang parke, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Si Don Gregorio naman ay nakaisip ng isang paraan para ilabas sa buong bayan ang totoong pagkatao ni Samuel.
Tignan ko na lang kung hindi lumuhod yan si Mang Renato kay Samuel kapag nalaman niya kung sino ba talaga siya. Hindi ako makapapayag na maliitin nila ang anak ko. Ito ang nasabi ng matandang mayor sa kaniyang sarili habang umiinom ng alak. Dumating ang buwan ng December at nagplano si Don Gregorio ng isang pagtitipon sa kanilang plaza sa harap ng simbahan. Inimbitahan niya ang lahat ng tao sa kaniyang nasasakupan at sinabing magbibigay ng mga regalo para sa parating na Pasko. Inayos nila ang plaza at naglagay ng madaming upuan at dinala ang mga regalo. Madami ang natuwa at nagpasyang magpunta sa inihandang pamasko ng kanilang mayor. Ang hindi nila alam ay may isang malaking revelasyon na magaganap sa gabing iyon. Dumating din doon si Marie at ang mga magulang niya. Sinadya ni Don Gregorio na paupuin ang kanilang pamilya sa harapan para makita ng lahat ang mga mangyayari. Mang Renato, magandang gabi po sa inyo. May espesyal na upuan pong inihanda si Mayor para sa inyo sa unahan. Doon na lang daw po kayo maupo. Ito ang sabi ng isang bodyguard ni Don Gregorio kina Mang Renato nang dumating sila sa plaza. Hindi naman siya makapaniwala na binigyan pa sila ng sariling upuan ng kanilang mayor. Si Samuel naman ay walang kaalam-alam sa mga mangyayari na nakaupo sa gilid ng simbahan at nagmamasid lang sa mga tao sa plaza. Nakita din niya ang mga kapatid niya na vice mayor at congressman sa kanilang bayan at ang kaniyang ina na nasa stage na din. Nang magsalita na si Don Gregorio ay tumahimik na ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Nalalapit na ang Pasko, kaya naman naghanda ako ng mga regalo para sa inyo at sana ay magustuhan ninyong lahat ito. May mga pagkain din akong inihanda dito at mamaya ay pwede na kayong kumain. Noong nakaraang buwan ay nakarating sa akin ang isang pangyayari na sigurado akong alam ninyong lahat. Nangyari iyon dito mismo sa tapat ng simbahan nang saktan ang isang binatang pulubi. Nang marinig ito ng mga tao, ay tumingin silang lahat sa pamilya ni Mang Renato na noon ay nakaupo pa sa harapan. Nagbulungan sila at ang iba ay kinakabahan sa kung ano ba ang mga susunod na sasabihin ng kanilang mayor. Si Samuel naman ay kinabahan at hindi alam ang gagawin. Habang si Mang Renato ay hindi na din mapakali at kinakabahan sa mga susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na ang binatang inyong pinandidirian dahil madumi, mabaho at isang pulubi ay ang aking bunsong anak na si Samuel Reyes. Marahil ay hindi ninyo siya nakikilala dahil bata pa lang ay dinala na namin siya sa Maynila para doon mag-aral. Pasensya na kayo kung nagpanggap siyang isang pulubi. Nais lamang niyang mahanap ang isang babae na tatanggapin at mamahalin siya kahit isa lamang siyang pulubi. Nagkatinginan ng lahat ng tao sa plaza at hindi makapaniwala sa mga narinig. Si Mang Renato naman ay hindi makagalaw at hindi alam kung paano magre-react sa mga naririnig. Si Marie ay hindi din makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na ang pulubing kaniyang nagugustuhan ay isa palang mayaman at anak ng isang politiko. Marami ang nagbubulungan at ang iba naman ay napaiyak sa nalaman. Naku, sabi ko na nga ba, may lihim na tinatago yan si Samuel dahil nakita ko siya dati na may kausap na sumakay sa isang magandang sasakyan. Saad ni Aling Rosana sa kaniyang mga kapitbahay na naroon din sa plaza at para kay Mang Renatong nanakit sa aking anak, si Samuel, na ang bahala sa iyo kung patatawarin ka niya. Masakit para sa akin ang ginawa mo pero pinalampas ko iyon para sa anak ko. Ito ang huling sinabi ni Don Gregorio bago nito tinapos ang kaniyang talumpati at umalis sa plaza kasama ang kaniyang buong pamilya. Si Samuel naman ay naiwan doon at nagpasya na din na umalis bago pa siya pagkaguluhan ng mga tao. Dumiretso siya sa kanilang mansyon dahil wala nang silbi pa kung ipagpapatuloy pa niya ang pagpapanggap bilang isang pulubi. Bakit ninyo ginawa iyon?
Dapat hinayaan ninyo ako sa mga plano ko. Ito ang bungad ni Samuel sa kanyang ama pagkapasok nito ng mansyon. Nandoon din ang dalawa niyang nakatatandang kapatid. Ginawa ko lang ang tama, Samuel, dahil baka sa susunod ay hindi lang yun ang gawin nila sa iyo. Panahon na para malaman nila kung sino kang talaga. Tapos na iyan, nangyari na. Ano na ang susunod mong plano? Pupuntahan ko po si Marie at magpapaliwanag po sa kanya. Siguro ay nagalit siya sa mga nalaman niya. Sa bahay naman nila Mang Renato ay tahimik silang lahat at walang gustong magsalita. Pilit na inaalala ang mga nangyari at iniisip nilang isang panaginip lamang ang mga iyon. Kung alam ko lang sana ay hindi ko siya sana pinagbuhatan ng kamay. Ito na lamang ang nasambit ni Mang Renato sa kaniyang sarili. Kinabukasan ay maagang umalis ng kanilang mansyon si Samuel. Hindi na siya kagaya noon na puno ng dumi ang katawan at mabaho. Nakasuot na siya ng maayos na damit at halos hindi na siya makilala at walang mag-aakala na siya si Samuel na dating pulubi. Dumaan na din siya sa tindahan ng bulaklak at binili ang pinakamaganda at pinakamahal na bulaklak para kay Marie. Pagdating sa tapat ng bahay nila Marie ay madami ang nagulat ng pumarada doon, ang isang mamahaling sasakyan at bumaba doon ang 2 bodyguards. Pinagbuksan din nila ng pintuan si Samuel at saka siya naglakad patungo sa bahay nila Mang Renato. Naku, iyan na ba talaga si Samuel yung pulubi sa may simbahan? Grabe, ang laki ng pinagbago ng hitsura niya. Napakagwapo pala niya. Ano kaya ang sasabihin ngayon ni Mang Renato sa kaniya ngayong lumabas na ang tunay niyang pagkatao? Ito ang sabi ni Aling Rosana sa mga kapitbahay nila na nakita ang pagdating ni Samuel. Kumatok si Samuel at sakto naman na si Mang Renato ang nagbukas ng pintuan. Natulala siya sa nakita at halos hindi makapagsalita. Ikaw ba iyan, Samuel? Ang halos mautal-utal na sabi ni Mang Renato. Halos mangliit siya nang makita din ang sasakyan na nasa labas ng kanilang bahay at may 2 bodyguards na nagbabantay doon. Hindi siya makapaniwala na ang pulubi na kaniyang pinagtatabuyan at sinaktan noon ay anak pala ng kanilang mayor at pinakamayaman na pamilya sa kanilang lugar. Ako nga po ito, Mang Renato. Pasensya na po kayo sa mga nangyari kagabi at sa mga nalaman ninyo. Nandiyan po ba si Marie? Nais ko po sana siyang makausap para magpaliwanag. Patawarin mo ako, Samuel. Sa mga sinabi at ginawa ko sa iyo dati, hindi ko naman alam ang lahat. Kaya na nga po ako nagpapanggap na isang pulubi para subukin ang mga tao dito kung may tatanggap ba sa akin kahit isa lang akong pulubi. Tanging si Marie lang po ang taong tanggap ako at hindi tumingin sa panlabas kong hitsura at pananamit. Ngayon pong nalaman ninyo na anak ako ng isang mayor, tatanggapin niyo na po ba ako at patutuluyin sa bahay ninyo? Hindi nakaimik si Mang Renato dahil alam niya sa sarili niya na mali ang kaniyang ginawa kay Samuel. Naroon din at nakikinig si Aling Berta at hindi rin alam kung ano ang sasabihin kay Samuel. Sakto naman na dumating na si Marie galing sa labas at bumili ng tinapay na kanilang almusal. Marie, patawarin mo ako dahil nagpanggap akong pulubi. Sa ganitong paraan ko lang malalaman kung sinong tao ang totoong mamahalin ako kahit mahirap lang ako. Samuel, hindi mo naman kailangan na gawin yon. Tanggap kita kahit ano ka pa dahil para sa akin ang kabaitan mo ay sapat na sa akin. Sanay ako sa hirap ng buhay kaya balewala sa akin ang yaman mo. Napaiyak silang 2 at niyakap ang isa't isa. Hindi naman na makatutol pa si Mang Renato dahil alam niyang hindi na niya mapipigilan pa ang kaniyang anak. Kumalat sa buong bayan ang nangyari at marami ang humanga kina Samuel at Marie. Madami din ang nanghinayang at naiinggit. Naku, kung alam ko lang na anak pala ng mayor si Samuel, ay pinansin ko na sana siya sa palengke at hindi pinagtabuyan. Ako sana ang kasama niya ngayon at sasakay sa isang
Kumalat sa buong bayan ang nangyari at marami ang humanga kina Samuel at Marie. Madami din ang nanghinayang at naiinggit. Naku, kung alam ko lang na anak pala ng mayor si Samuel, ay pinansin ko na sana siya sa palengke at hindi pinagtabuyan. Ako sana ang kasama niya ngayon at sasakay sa isang napakagandang sasakyan. Wika ng isang dalaga doon sa baryo na minsan na ding nilapitan ni Samuel, pero pinalayas niya ito. Halos ilang buwan ding nanligaw si Samuel kay Marie bago niya ito sagutin. Halos araw-araw nga ay pumupunta si Samuel sa bahay nila at araw-araw din ay may dala itong regalo para sa dalaga. Ang mag-asawang Renato at Berta naman ay wala na din masabi pa kay Samuel dahil nakikita naman nilang masaya si Marie sa kanya. Marie, will you marry me? Pumapayag ka bang maging aking asawa at sasamahan ako hanggang sa aking pagtanda? Ito ang gumulat kay Marie isang araw nang biglang mag-propose sa kaniya si Samuel sa harap ng kaniyang mga magulang. Simpleng proposal lamang iyon at hindi na ginawang magarbo pa ni Samuel dahil gusto niya ay palaging simple lamang. Pumayag si Marie at itinakda ang kanilang kasal sa susunod na 2 buwan. Sa simbahan ng St. George kung saan nangyari ang mahahalagang pangyayari sa buhay ni Samuel ay doon sila kinasal. Madami ang taong nag-abang sa paglabas nila sa simbahan at ang lahat ay masaya para sa kanilang dalawa. Wala na ang pangmamaliit, wala na ang panghuhusga sa kanya, wala na din ang mga masasakit na salitang kaniyang naririnig dati. Lahat ay papuri at paghanga na lamang ang sinasabi. Masaya sila Marie at Samuel sa mga nangyari. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, ito na sila ngayon. Sabay silang haharap sa mga pagsubok na darating sa kanila bilang mag-asawa. Pagkalipas ng 5 taon ay 2 na ang kanilang anak. Nagpaplano na din si Samuel na pasukin na ang politika at sumunod sa yapak ng kaniyang ama bilang mayor ng kanilang bayan. Tunay ngang nakakahanga ang pagmamahalan nila Marie at Samuel. Sa kabila ng mga pagsubok ay hindi sila natinag. Ang mga tao naman na noon ay humamak kay Samuel ay natutunan na din ang aral sa buhay na kailangan nilang matutunan. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na yan sa ating comment section at pupusuan natin yan. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat.